Yung aming mga kapatid na nasa aming liturhiya na mayroong karamdaman, i-bless niyo po sila. Ang amin pong Tita Bebot, i-bless niyo po, o aming Panginoon. At alam ko pong ibibigay niyo sa iyong mga anak na ito na mayroong karamdaman ng kagalingan. Dahil ikaw ang aming Panginoon na tunay na nagpapagaling, na nagbe-bless ng mga gamot at mga doktor na kanilang tatanggapin na gumagamot sa kanila, o aming Panginoon. I-bless niyo din po, dakilang Diyos, ang kabuuan ng aming simbahan. Lalo tigit sa pangunguna ng aming mga obispo, ng aming mga conference ministers, mga manggagawang babae at lalaki na patuloy na nagsasaka, hindi lamang sa lugar na ito, sa ibang mga lugar, sa ibang bansa, para patuloy na mag-ani ng mga mananampalatayang sumusunod at susunod sa iyo, aming Panginoon. I-bless niyo din po ang aming lugar, ang aming bayan, ang aming bansa, ang buong mundo. Para po sa katahimikan, lalo tigit sa pagdiriwang ng iyong kapanganakan. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, nandito po ang iyong mga anak, lihim na nakipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng panalangin. At alam ko po, ang kanilang mga panalangin ay iyong diringgin. Patuloy niyo po kaming samahan, o aming Panginoon, sa aming pagsamba. Dahil ang iyong pagdatal, kailanman hindi magbabago sa aming mga puso at kaisipan. Dahil ang Kristo na nagbigay ng buhay ay patuloy naming kasama at patuloy naming kapiling. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sinabi ni Yahweh, ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ko ayon sa kanyang ginawa. Maghandog tayo sa Panginoon ng may katapatan sa pangako at kagalakan. Tayo po ay taus-pusong magsipaghandog.
Ama, naririto po ang aming mga handog, ang mga bunga ng aming pagpapagal, ang mga biyayang nagmula sa iyo at muli naming ibinabalik sa iyo bilang pasasalamat. Pagpalain mo po ang mga ito upang magamit sa pagpapalaganap ng iyong mga gawain sa lupa. Ganon din po ang mga taong bukal sa pusong nagsipaghandog. Nawa po ay patuloy mo pa silang bigyan ng mga biyayang siksik, liglig at umaapaw. Amen. Tayo po ay dadako sa pagbasang tugunan na ating matatagpuan sa Matandang Tipan mula sa Isaías, chapter 61, verses 8 to 11. Balita ng Kaligtasan. Ang sabi ni Yahweh, ako'y namumuhi sa pagkakasala at pang-aalipin. Gawang katarungan ang mahal sa akin. Gagantimpalaan ko ang mga taong tapat sa akin. Walang hanggang tipan ang aking gagawin. Itong lahi nila ay makikilala sa lahat ng bansa. Pati anak nila ay makikilala rin sa gitna ng madla. Sila ay kikilanling anak ni Yahweh, saan man makita, at tatawaging bayang pinagpala, hinirang ni Yahweh. At ang Jerusalem sa ginawang ito'y pawang malulugod. Anaki dalagang gayak ay pangkasal. Siya ay parang dinaptan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong binhi ay tiyak natutuwa at sisibol, gayon din ang pagliligtas ni Yahweh sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. Ang mabuting balita ng ating Panginoong Kristo na matatagpuan pa rin sa Matandang Tipan. Mula pa rin po sa sulat ni Propeta Isaiah, chapter 52, verse 7. Isaiah, chapter 52, verse 7, na ganito po ang inyong mababasa at matutunghayan para po sa ating pagbasa. Magmula sa bundok, o kay gandang masdan, ng sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Siyon, ang Diyos mo ay hari. Patuloy tayong pinagpapala ng Diyos sa pagkabasa at pagkain ng bahaging ito ng banal na kasulatan.
Tayo po'y sumandaling manalangin. Gawin mo po, Panginoon, na ang aming pagsamba ngayon ay magkaroon ng kahulugan sa aming buhay, maging sa aming sambahayan na kinabibilangan. Magampanan namin ang aming tungkulin sa isa't isa, makapagpakita kami ng malasakit sa aming kapwa, at makapaglingkod kami sa iyong iglesia, upang ang diwa ng iyong pagparito ay magkaroon ng kaganapan sa aming patuloy na pangingilin ng pagdatal. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Muli, mga magulang ko't mga kapatid, ang ating pong choir. Yan ang magic ng, sorry po sa word, ginamit ko yung magic, ng talento ng pag-awit sa pamamagitan ng boses. Ang ilan po diyan ay katulad kong inuubo, pero nakakanta. Ano po? Kumusta po mga kapatid? Smile naman dyan. Paskong Pasko malungkot tayo. Hayaan natin yung bad spirit. Lagi-lagi, nakakaapat na linggo na yan Ano po, hindi tayo diretso. Lagi nang merong sagabal, balakid sa ating pananambahan. Pero tayo naniniwala na nandyan siya para magpatuloy ang ating pananambahan. Yung mga nasimba sa simbang gabi, wala namang ganyan, bakit baga pagka linggo ng umaga, parang nananakot. Ano po? Ang alam kong nananakot ng pagka-Pasko ay si Santa Claus. Dahil lagi nang nagsasabi ng, ho, ho, ho. Pero hindi po yun pananakot. Ano po? Ang mga bata ay nasa baba, pero may speaker naman tayo sa baba. Yun ay ang ating mga tatay at nanay, yung ating Santa Claus. Kaya pag tayo naghanap ng Santa Claus na walang tiyan, hindi kompleto ang costume niyan. Mga magulang ko't mga kapatid, tunay na sa tuwing tayo ay nananambahan, lalo tigit sa panahon na kung saan ay naglalaan tayo ng panahon at sandali para po sa simbang gabi. May nag-react po sa screen. Hello sa mga, tayo daw ay simbang hapon, hindi simbang gabi. Pero natatapos naman tayo yung gabi. Ano po? Dahil 5:15. Sabi nila, nakakakuha daw sila ng points para po sa gagawin nila simbang gabi dahil 6:00 pa sila. Ano po? Kaya dapat bigyan ninyo ng credit yung aming mga speakers. Yan. At meron pa po mga susunod. Mamayang gabi hanggang sa 24 ng gabi. So patuloy po tayong magkita-kita para po sa ating pananambahan. Ngayon po ang huling linggo na kung saan ay ang pagdatal, ang paghihintay ay nakasasabik na. Ano po? Hindi po nakakapasyal ang inyong lingkod sa tabi-tabi para makita ko yung mga namimili. Ano po? Ang akin lamang po napapansin ay yung pumupunta sa park. Ano po? Kaganda ng ating parke. May mga nagpipicture-picture doon. Ano nga? Mamayang gabi makapagpa-picture doon. Para may souvenir ako dito sa Lucena. Ano po? Samahan mo nga ako, Pastor Gaspar. Para hindi kayo lagi nasa SM. Simbahang magilang, ibig ko po sabihin. Kanina po ay tunay na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakasindi.
Ginawa na ng paraan ni Manong Ben ay talagang, pati kandila ay hindi masindihan. Kumbaga ay, huling-huli na nga ay hindi pa masindihan. Ano kaya yung, sa susunod na binilhan natin ng kandila ay huwag tayong bibili doon? Sorry po. Ay talaga namang pamula pa nung nagpagdatala pagsisindi, kahirap sindihan ng kandila. Ano po? Kung hindi siya nakabaligtad o nakabalintong, ay hindi naman masindihan. Ano kaya ang mayroon ng mga kandila ngayong Adbyento? Pero pag naman nanonood ako ng, dalawa lang naman tayong mayroong live stream Batangas City tsaka tayo. Hindi naman madali naman sindihan yung kandila nila. Dapat yung kandila natin ay hindi madaling sindihan. Ano po? Ika-4 na po tayo ng pagsisindi ng kandila kahit walang sindi. Ng pagdatal. Adbyento sa isang pagdiriwang ng mga Kristiyano upang muling balikan ang naganap ng unang Pasko. Paborito ng mga kabataan yung kinanta natin ng isang araw. Sa may bahay ang aming bati. Ay nasa kotse. Sa may kotse ang aming bati. Nasa tricycle. Nasa tricycle ang aming bati. Pero nagbibigay naman ng pamasko. Ano po? Salamat po doon sa nagbigay ng candy sa inyong lingkod. Dahil pag minamamasko, yun ho ang aking binibigay. Kaya tuwan-tuwa mga kabataan sa candy. Ano po? Kaya pag kayo kakanta sa inyong lingkod, marami na po akong candy. Sabi naman nung nagbigay, naku, hindi na ako muling magbibigay. Pinamimigay pala ni pastor. Tinitingnan ko kung nasaan siya. Ay, wala yata din Ayun, nakita ko na. Ano po? Salamat po. Ang inyo naman lingkod ay pwede po sa candy. Yan. Pero mas maganda kung chocolate. Yan, di nagising tayo. Ano? Yung chocolate na walang mani. Yan. Ano po? Naalala ko tuloy si Tita Bebot. Nasa ospital ngayon. Wala akong mumunting mga pagkain. Basta pagdating sa pagkain lagi-lagi yang may abot. Kaya ang aking tiyan ay medyo lumiit na. Kunwari. Makapagbigay tayo ng pagbabagot, kahandaan sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo sa ating mga puso. Pasko na! Malapit na po akong magkabianan. Sana, oh, palakpakan kayo Sana nga kaya nga sana. Umanda kayo, mga ninong at ninang. Paano ka makakapanligaw ang inyong pastor? Ayun tumong Lunes ay may gawain din Ano? Parang sinasabi ninyo sa akin na, magbakasyon ka nga, pastor, mga 1 linggo. Yeah. Ako'y natingin sa ating chairman. At natingin din ako sa choir. Yan. Ano po? Kaarawan ng ating Panginoong Hesukristo, ang perfect gift. Yan. Lagi na, pagka hating gabi, bukasan na ng mga regalo. Ano? Ay baka naman nakalimutan natin si Jesus. Ano po? Kahaba-haba man natin ang listahan, di pagpagpatayo. Wala naman si Jesus sa listahan. Lalagay niyo siya sa harapan. Ano po? Lalagay natin sa harapan. Hindi lamang po pastor ang binibigyan ng regalo. Lalo na si Jesus. Hindi po ba? Pagka kanyang kaarawan, andito tayo sa loob ng bahay dalanginan para magpasalamat at ibalik ang lahat ng mga pagpapala sa loob ng 1 taon. Sabi nga,
Magbibigay tayo ng Christmas card. Yan. Ganong halaga. Magbibigay tayo ng t-shirt. Ganong halaga. Magbibigay tayo ng pantalon. Ganong halaga. Magbibigay tayo ng medyas. Ganong halaga. Ay sa Panginoon, baliwala yung mga halagang yon. Dapat mas mataas pa. Hindi po ba? Hindi po ba? Di po ba ang sarap magbigay? Di po ba? Dahil binigyan mo ang iyong isang kapatid na halagang 1,000, ibig sabihin, yung 1,000, mas malaki ang matatanggap ng Panginoon mula sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon sa itaas. Alam niyo po na sa bawat yugto ng ating kasaysayan, mula pa po sa ating pagkasilang, hanggang sa tayo dumating sa pagiging matanda na, ay ang walang kapantay na pag-ibig at pagmamahal ng Diyos ay ipinagdiriwang sa anyo ng Pasko. Isang pagdiriwang ng dakilang pasasalamat sa dakilang pagliligtas na isinagawa ng ating Panginoong Jesucristo sa Paskong matatag sa mapanghamong panahon. Ano po ba ang mabuting balita? Kanina pa tayo nagmamabuting balita eh. Ano po? The good news ng ating Panginoong Diyos. Sa umagang ito, mga magulang ko at mga kapatid, ay pinamagatan nating kaligtasan, hatid ng pagdatal. Kaligtasan, hatid ng pagdatal. Alam niyo po, ipinapahayag o ipinahayag ni Jesus o si Jesus ay Panginoon. Ang pinakaunang doktrina o pagpapahayag ng Iglesia sa Batang Tipan ay hindi si Jesus ay tagapagligtas, kundi si Jesus ay Panginoon. Kaya tayo naririto dahil ang Jesus ay Panginoon na dapat nating sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Alam niyo po, si Jesus o si Jesucristo ay tuwirang tinawag na tagapagligtas ng may 16 na ulit sa Batang Tipan. At Panginoon noong mahigit na 450 ulit. Bakit po kaya? Una, ang kasalukuyang katuruan sa ilang mga ebanghelikong kapulungan na si Jesus ay maaaring tagapagligtas ng sinuman, na hindi kinakailangang maging kanyang Panginoon ay hindi matatagpuan sa Batang Tipan. Walang makakatanggap kay Jesus bilang tagapagligtas na hindi siya tatanggaping Panginoon. Ito ang mahalagang sangkap ng pangangaral at pagtuturo ng mga apostol. Pangalawa, ang Panginoon po sa Griego ay Kairos. Nung kami po ay nasa seminary, mayroon pong isang organisasyon na tinatawag na Kairos, na kung saan ang inyong lingkod ay kabilang. Kasama ko po dito ang namayapang Reverend Dr. Oscar Suarez at iba pang mga manggagawa. Panginoon, Kairos, na nangangahulugang may kapangyarihan, nasasakupan, mayroong kapamahalaan, at karapatang mamuno. Karapatang mamuno. Ang pagpapahayag na si Jesus ay Panginoon ay nahayag na siya ay kapantay ng Diyos at karapat-dapat sa kapangyarihang sa pagsamba, pagtitiwala, pagsunod, at pananalangin.
Pangatlo, nang tawagin ng mga Kristiyano sa Batang Tipan si Jesus na Panginoon, ito ay hindi lamang panlabas na pagpapahayag, kundi tapat na saloobin ng puso na ginagawa si Kristo at ang kanyang salita na Panginoon ng buong buhay. Dapat maging Panginoon si Jesus ng mga bagay na espiritual sa tahanan at sa iglesia. At Panginoon din sa kaisipan, pananalapi, edukasyon sa paglilibang at paghahanap buhay na kalagayan at katunayan sa lahat ng bahagi ng ating mga buhay. Ang dakilang pagliligtas ng Diyos ay unang ibinigay sa nayon ng pangitain. Ay ipinagkatiwalang ipahayag ng mga propeta na tagasunod. Tinaglay nito ang anyo ng mabuting balita, the good news, at ipinagkatiwalang ihatid ang anghel ng Panginoon at tinaglay nito ang anyo ng krus at ipinag-alay ng buhay ni Jesus. Ngayon, taglay nito ang anyo ng misyon at itinatagubiling ipag-alalay ng buhay ng mga alagad ng iglesia. Sa bawat yugto ng kasaysayang ito ay ipinagdiriwang sa anyo ng Pasko. At upang alalahanin ang kapanganakan at paghihintay sa nalalapit na pagbabalik ni Kristo bilang Hari. Pangitain, mabuting balita, krus equals misyon ng bawat isa. Mga magulang ko at mga kapatid, okay gandang pamasdan ng mga sugong dumarating. Sabi po sa ating binasa, ang talatang ating tinuran ay tumutukoy sa una, sa mga nagpahayag ng pagkakapalaya sa mga bihag sa Babylonia. Pangalawa, ipinakikita rito ang kapahayagan ng kaligtasan sa pamamagitan ng parating na Mesaya. At ang ikatlo, ang hula ni Propeta Isaiah ay nagbigay ng pag-asa sa bawat isa sa atin. Sino mang itinatangi ang pagkabuhay na mangmuli ng katawan ni Kristo ay hindi maaangkin na siya ay isang tunay na Kristiyano. Siya ay hindi pa rin mananampalataya sapagkat ang kamatayan at pagkabuhay na mangmuli ni Kristo ang tampok sa kaganapan ng kaligtasan na nahayag sa Paskong ito. Sa katapusan, mga magulang ko at mga kapatid, ang pinagtutuunan ng ipinahayag na balita ay ang Diyos mismo ay hari. Ang kaharian ng Diyos ay dumating na sa lupa noon pa man, hanggang ngayon, hanggang sa mga darating na panahon. Kaya nga lamang, kumakatok na nga siya sa ating mga puso. Bakit kaya ayaw nating pagbuksan? Buksan natin ang ating mga puso para kay Kristo. Wala nang iba pa. Kung minamahal natin ang ating mga mahal sa buhay, ang inyong kabiyak, di ba pwedeng ang ating kabiyak, ang inyong kabiyak, ang inyong mga minamahal sa buhay, ganun din, at higit pa sa pagmamahal na ating iaalay sa Diyos
na dinadakila ng lahat. Muli po, damhin natin ang kaligtasan na ibinigay ng pagdatal sa ating mga buhay, kapamilya, na nagpapaalaala sa atin na ang haring isisilang ay mas higit pa ang gagawing misyon sa kanyang mga alagad, mga anak niya, sa bawat isa sa atin, kaysa sa mga ninuno niya. Ang kanyang pagiging hari ay hindi makatutungtong sa mataas na posisyon, kundi sa kababaan ng kanyang pagtugon sa gawain. Halika na, Panginoon, kaarawan mo, kaya naman kami bumabati ng isang happy birthday sa iyo lamang. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo. At sabay-sabay po nating sambitin ang kapahayagan ng ating pananampalataya. Sumasampalataya kami sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at sa Diyos na patuloy na nakikiisa sa ating kasaysayan at buhay. Sa Kanya na nagkatawang tao sa pamagitan ni Jesucristo, upang ang sanglika ay magkaroon ng pag-asa at kaayusan. At sa Kanya nakapangyarihan, sa pamagitan ng banal na Espiritu, upang magsilbing kalakasan ng mga aba at nagdurusa, at kasiglahan sa lahat ng mananampalataya upang magpatotoo ng ganap. Sumasampalataya kami na ang sambahayan ay tinawag at pinabanal ng Diyos upang maging alulod ng Kanyang pag-ibig, kaayusan at kapayapaan sa pamayanan. Ito ay tinawag upang mamuhay ng mapayapa, kasama ng kanyang kapwa at ng sangnilikha, upang magpatotoo para sa kaganapan ng kaharian ng Diyos, na puspos ng pag-ibig at katarungan. Sa iisang Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu, kami ay ganap na sumasampalataya. Amen. Mga magulang ko at mga kapatid kay Kristo, ang sandaling ito ay ating ipagdiriwang ang sakramento ng bautismo para sa isa nating kapatid. Ang sakramentong ito ay batay sa mga salita ni Jesucristo nang sabihin niya sa kanyang mga alagad, "Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan." Ang mabuting balita ayon kay Mateo, chapter 28, verses 19 and 20. Akin pong tinatawagan ang tagapangulo ng konsilyo ng Iglesia, ang matatanda ng Iglesia, ang ating elders, ang mga magulang ng batang bibinyagan, kasama ng mga ninong at ninang at ng bata. Kayo po ay dumako dito sa may altar. Humarap po muna kayo sa kapulungan, yung mga ninong at ninang, mga magulang. Inyo nga pong bigyan ng puwang, ari pong bata, yung mag-anak. Yan. Mga magulang at mga kapatid, ito po yung mga winelcome natin kanina. Tandaan nyo na po yung tatay,
Tandaan nyo na po yung nanay. Yan. So, sila po ang mga magulang ng batang ating babautismuhan sa umagang ito. Andyan din po ang kanilang mga ninong at ninang na ngayon ay aking inihaharap sa inyo, na gaya ng dati, baka po kayo ay magkasalubong dyan sa karsada, saan man sa mga lugar diyan, ay inyong sabihin na nagkita-kita tayo dito po sa UC City Magil Memorial Church. Okay na po? Humarap po kayo sa inyong lingkod. Ginoong Tagapangulo at sa mga elders na narito, akin pong inihaharap sa inyo ang Batang Anghel na kung saan ay ating babautismuhan kasama ng kanilang mga magulang at mga ninong at ninang. Makikisindi po ng kandila. Bigyan po ng isa yung mga ninong at ninang. Makikibukas po ng inyong dalang banal na kasulatan. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po naming inaanyayahan ng iyong Espiritong Banal na kung saan ay lumukob sa bawat sa amin, lalo tigit sa amin pong ginagawa at gagawing na pagbabautismo. I-bless niyo po ang kandila na may ningas, na kung saan ang aming Panginoon, ito ang siyang magiging tanglaw ng batang aming babautismuhan para po sa tamang landasin na kanyang tatahakin. I-bless niyo din po ang banal na kasulatan na kung saan ay magtuturo ng pananampalataya sa bata sa pamamagitan ng kanyang mga magulang. Salita mula sa matandang tipan at sa batang tipan para sa pagpapatibay ng kanyang pananalig at pananampalataya kay Kristo. I-bless niyo din po ang tubig na siyang aming idadampi sa batang ito, aming Panginoon. Ibig sabihin nito, ikaw ang siyang lumukob sa kanya, ang iyong kapangyarihan, para po siya ay maging tunay na Kristiyano at ihanda ang kanyang buhay, ang kanyang pagkatao sa sanglibutang ikaw ang gumawa. Maraming salamat o aming Panginoon sa mga simbolong aming gagamitin. Ganon din, narito ang kanyang mga magulang, ang mga ninong at ninang, na tunay na magiging gabay niya sa kanyang paglaki. Sila po ay inyo ding pagpalain. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mayroon lamang po akong mga paalaala, lalo tigit sa mga ninong at ninang, sa mga magulang, at sa ating kapulungan na narito. Mga kapatid, inyong dinala sa damang ito ang inyong anak sa pagnanasang siya ay bautismuhan sa pangalan ng Panginoon. Ang pagnanasang ito ay kapahayagan ng inyong pagkilala sa pag-ibig ng Panginoon at bilang pagkilala na siya ang tagapaglikha sa lahat ng bagay. At ito'y nagbibigay ng pagpapahalaga sa walang hanggang pagkalinga ng Panginoon sa ating mga buhay. Sapagkat ang United Church of Christ in the Philippines ay produkto ng 5 pinagsamang denominasyon. Ang United Brethren, ang United Methodists, ang Congregationalists, Church of Christ Disciples, at ang Presbyterian,
ay may iba't ibang pagsasagawa ng bautismo. Ngayon, gagawin natin ang isa rito, ang pagdampi. At ang mahalaga ay, ang ating isinasagawa ay isang pagkilala, pakikibahagi, at pakikiisa sa katawan ni Kristo. Narito po ang mga pangako para po sa pagtatalaga, unay sa mga magulang. Sa inyo bang pagtatalaga para bautismuhan ang batang ito, ay ipinapahayag ninyo ang inyong pananampalataya kay Jesucristo bilang hari ng inyong buhay? Opo. Inyo bang tinatanggap sa inyong sarili at para sa inyong anak ang tipan ng biyaya bilang katiyakan na minamahal ng Diyos ang inyong anak at siya'y nagnanasa na sa pamamagitan ng panalangin at halimbawa ay inyo siyang aarugain at tatangkiligin? Opo. Kayo ba'y nangangako na inyong tuturuan ang inyong anak batay sa katwiran ng banal na kasulatan, sa katotohanan ng pananampalatayang Kristiyano, at sa lahat ng kabutihang naayon sa ating pananampalataya? Opo. Sa mga ninong at ninang na narito ngayon, kayo ba'y buong kapakumbabaang tumatayo sa harapang ito at nangangako na magsisilbing gabay kayo sa paglaki at inaharap ng batang ito sang-ayon sa niloloob ng Panginoon? Lagi ko po itong binabanggit, pero hindi man ito mangyayari dahil ng mga anak naman ng mag-asawa ay laging narito. Kung sakasakali lamang na araw ng linggo, ang inyong inaanak ay nakita nyo na hindi pupunta ng simbahan, saan man kayong simbahan pupunta, ay samahan ninyo yung bata. Sama niyo yung bata. Para lumaki ang bata sa loob ng simbahan. Marami pong salamat. Sa kapulungan na narito ngayon, bilang mga kaanib ng kongregasyon ito, tinatanggap niyo ba ang batang ito sa pag-ibig at pagkalinga ninyo? At nangangako ba kayo na magiging kasama niya habang siya'y lumalaki, maging sa kasayahan, gawain, paghihirap at paglilingkod? Gawin niyo po ang inyong pagsang-ayon sa pamamagitan ng inyong pagtayo. John Mark Lampas Cabana. Binabautismohan kita sa pangalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Pagpalain ka ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bilang kanyang anak, patuloy kanyang aakapin. Sa pangalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. Ang batang ito, na kung saan o aming Panginoon, lingapin mo siya. Lumaki siya na may takot at pag-ibig sa iyo lamang, at patuloy na iingatan. Ilalayo sa karamdaman o aming Panginoon, bibigyan ng karunungan,
at ikaw ang siyang mahayag sa kanyang paglaki. I-bless niyo din po ang kanyang mga magulang na kung saan ay patuloy na gagampan ng tungkulin bilang magulang sa batang ito. Muli, dakilang Diyos, maraming pong salamat. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay dadako sa ikalawang paghahandog.
Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nga po na iyong mga anak ay patuloy na nagtatalaga ng aming mga sarili sa iyo lamang. Lalo tigit sa panahong ito na kung saan ay aming patuloy na ginugunita ang iyong pagsilang sa sanglibutan, na hindi lamang sa pamamagitan ng aming mga ibinibigay, lalo tigit sa pagpapahalaga ng aming binibigyan. Dahil kami naniniwala, o aming Panginoon, ang pagpapala ay galing sa iyo. Kaya't ang pagpapalang iyon ay nais naming ibalik sa iyo lamang ng mayroong katapatan, kalinisan ng hangarin, at pananampalataya, o aming Panginoon. Sa amin pong pagtatalaga ng aming mga sarili, muli ang ilan sa iyong mga anak ay lumapit sa inyong dambana. Tiklop-tuhod, nakatayong nananalangin, o aming Panginoon. Sila po ay may mga personal na mga panalangin para sa iyo. Ang ilan sa kanila, dakilang Diyos, ay nagpapasalamat sa buhay, kalakasan, kaarawan, anibersaryo ng kasal. Alam namin, dakilang Diyos, na nagpapasalamat sila para rito. At kami po'y patuloy din namang nagpapasalamat dahil patuloy po silang nagkakaroon ng pagpapasalamat sa iyo, aming Panginoon. Ang ilan sa kanila, dakilang Diyos, ay lumapit para po sa paghiling ng pag-alalay at paggabay. Lalo tigit, dakilang Diyos, sa panahong ito ng Kapaskuhan, panahon ng pagbibigayan, ibinibigay nila ang kanilang sarili sa iyo, o aming Panginoon. Gayon din, o aming Panginoon, sila po ay lumapit sapagkat sila ay may karamdaman, o ang kanilang mga mahal sa buhay ay nasa banig ng karamdaman. Sa payak na ritual na aming ginagawa, o aming Panginoon, alam ko pong hawak mo na ang aming mga kanang kamay, na patuloy naming idinadampi sa aming mga katawang lupa na mayroong karamdaman, kasama ng aming pananalig, pananampalataya at pagsambit sa iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. Ang aming karamdaman at karamdaman ng aming mga mahal sa buhay ay patuloy niyo pong pagagalingin. Patuloy niyo pong i-bless ang mga doktor na tumitingin sa amin. Patuloy niyo pong i-bless yung mga gamot na ipinapasok sa aming lupang katawan. Maraming salamat, o aming Panginoon, sa pagpapagaling at pagtugon sa aming mga panalangin. Natatapos nga po ang aming pananambahan, o aming Panginoon. Kami po ay lalabas sa iyong bahay dalanginan. Babaunin namin lahat-lahat ng aming narinig, nakita, o aming Panginoon, bilang pag-alalay at pagtugon sa amin pong pananampalataya. Ingatan niyo po kami, o aming Panginoon. Sa gabing ito, samahan niyo din po kami sa pagpapatuloy ng aming simbang gabi sa aming pamamahinga. At alam ko po na ibibigay niyo sa amin ang isang umagang kay ganda, na tunay na ang kalakasan ng pangangatawan ay aming tataglayin. Maraming salamat, o aming Panginoon, sa iyong walang humpay na pakikinig sa aming mga panalangin. Yung mga naririto, yung mga nasa sa labas, yung mga nanonood at nakikinig sa amin, o aming Panginoon, i-bless niyo po sila. Sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwalay, o aming Panginoon, mula po sa isang makahulugan at makabuluhang pananambahan, tanggapin po ng bawat isa sa amin ang iyong mayamang pagpapala, biyaya, pag-ibig, bendisyon, na sasambitin ng inyong abang lingkod. Unang-una na sa inyong mga anak, na tiklop-tuhod, nakatayong nananalangin, o aming Panginoon. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at patuloy niyang tutupdin lahat-lahat na inyong nilapit sa kanya sa pamamagitan ng panalangin, sapagkat mahal na mahal kayo ng ating Panginoong Hesus Kristo. At ngayon, sumaating lahat ang pagpapala ng iisang Diyos, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo,
Amen.